bayan ng Kara. Si Lito Lapid ay ito magnanakaw talaga ng lupa ito. Kinasuhan din niya sa Salahar. Sinintensyahan siya ng ombudsman. Sinuspindi siya ng 1 taon. Mabuti na lang at nanalo siya noong 1998 na election. At ang in-apply ng ombudsman ang doktrina na tinatawag na Aguinaldo Doctrine. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ulit tayo sa Pogo operation sa ating bansa at sa mga opisyal na sangkot dito. Sa patuloy na pagsisiwalat ng vlogger at abogado na si Atty. Tuto Kausing ay isa na namang panibagong revelasyon ang kanyang nilantad. Kaugnay ito sa di umano'y kasinungalingan at pagnanakaw ni Senator Lito Lapid at Mayor Jing Capil ng Porac, Pampanga. Tinawag niya ang amo ni Capil si Lito Lapid. Tahasan niyang tinawag na magnanakaw si Lapid ng lupain dahil di umano ito sa pagbenta niya ng lupain sa Pogo na para sana sa mga magsasaka ng Porac, Pampanga. Binulgar din niya na kinasuhan na di umano si Lapid sa fertilizer scam at lahar quarry at sinintensyahan ng ombudsman. Sinuspende di umano ito ng 1 taon at buti na lang daw at nanalo noong 1998 elections. At ito ang in-apply niya sa ombudsman upang mapawalang sala dahil sa Aguinaldo Doctrine kung saan doon nakasaad na kung ikaw ay halal na opisyal at kinasuhan ka ng pandarambong at administrative lamang at nanalo ka sa halalan dahil pinaboran ka ng mga tao ay maaring mapapatawad ka at ito ay dumano ay isang malaking pagkakamali. Ani Tuto Kausing. Dahil dito ay binago na ito ni Justice Conchita Carpio Morales ang doktrina ito bago siya umalis. Sinabon din niya ng husto si Mayor Jing Capil at tinawag din niya na very obvious na sinungaling. Isa pa daw ay noong Senate hearing ay sinabi nitong hindi ito nagbigay ng permit sa Lucky South 99 na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Subalit noong sinalakay na ito ng PAOK, ang nasabing hub na ito ay nadiskubre na merong di umano ito silang permit to operate. So sinong executive officer ang nagbigay dito? Dahil siya ang mayor ng Porac. Ayon pa kay Tuto Kausing, maaaring pineke ang permit nila para mag-operate dahil ito'y normal na nangyayari di umano sa ibang tanggapan ng gobyerno. At sinong maniniwala kay Capil sa sinabi nitong 10,000 piso lang ang bayad ng tax nila sa bawat taon sa napakaraming building at malawak na lupain ng Pogo sa Porac? Patutunayan di umano ni Kausing na meron pang 50 million na nakalumbat si Capil sa Pogo. Dagdag pa niya, huwag mo nang lukuhin ang mga taga-Porac dahil may 2 kang bahay sa Porac malapit lang sa Pogo Hub. Nagmamakawa pa di umano ito habang nagsasalita para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Ani Kausing, no amount of cries, no amount of tears can forgive to what evil have you done to the people of Porac and to the people of the Philippines. Eto di umano ang mahirap sa bansa natin dahil lahat nababayaran. At para kahit magnakaw pa sila sa kaba ng bayan ay okay lang basta wag lang silang mahuli. Ito ang naging pahayag ng attorney na si Tuto Kausing sa kanyang latest social media account. Napuno ito ng mga kasinungalingan. Kultura ng kasinungalingan at kultura ng pagnanakaw at kultura ng pang-abuso ang nangyayari. Ladies and gentlemen, kung meron man isang bagay na makapagbibigay buhay sa isang bansa, yan ay isang napakagaling o napakaganda na kultura, kagaya ng kultura sa Singapore. Okay? Pero sa atin, ang kultura natin, okay lang magnakaw kasi lahat naman nagnanakaw. Okay lang magnakaw, huwag ka matakot kasi ang judge na babayaran naman. Okay lang magnakaw kasi mga pulis mababayaran mo naman. Okay lang pumatay ng tao kasi mababayaran mo naman ng fiscal, mababayaran mo naman ng pulis at hindi maimbestiga. Ganun po ang sistema sa ating Pilipinas. Kahit ito si Jing Capil, nuknukan na kasinungaling itong mayor ng Porac, Pampanga. Sasabihin pa na wala daw siya alam. Anak ng waiting. Pero mo sasabihin mo, hindi naman namin po, Your Honor, binigyan ng lisensya ng 2024. Wala nang lisensya. Bakit nang pumasok ang PAOK? May mga operation. Kung walang lisensya, dapat hindi nag-operate. Ang mali sa iyo, Jing Capil, very obvious na ikaw ay binubulsa mo lamang ang bayad ng mga taga-Pogo sa iyo. Kasi may sistema po, mga mayor sa bayan, lalo na sa Manila. Klase-klase po ang pagnanakaw sa business permit. Sa Pasay, nalaman ko nung araw. Halimbawa, may 10,000 na negosyo na store sa buong Pasay. Ang gagawin para makapagnakaw ka na ikaw, mayor, paggawa ka ng peking resibo. Okay? May mag-apply ng mga business permit. Ang 9,000 ay bigyan mo ng official receipt na hindi fake. Ang 1,000
na mga nag-apply na business permits, may instruction ka na sa tao mo. Bigyan mo sila ng fake na resibo para yung mabibigay na bayad, mapunta sa bulsa mo. Ganon din yan ang nangyayari sa Pogo. Bakit naman Mayor Jing Capil hindi kaaya-aya, pangit pakinggan, sintonado pakinggan ang iyong rason na binigay sa Senado na sinabi mo na hindi mo alam, wala pala kayong tax assessment, kaya ang ginawa nyo ay halos 4,000 lamang kada taon ang siningil ninyo na amilyar o real property tax sa Pogo, 10 hektarya. Tapos may 46 na building, 10,000 lang ang bayad, at 4,000 lamang ang bayad. Tapos kung maningil ka ng business permit, 10,000 lamang. Sa dami-daming building doon, 10,000 lamang business permits mo. Ay, nuknukan ka ng kasinungalingan. At ito pa ang isang kasinungalingan mo, Mr. Jing Capil. Sinasabi mo na nagsisinungaling si Toto Kausing nung aking binabanggit na ikaw ay may 50 million na nabahay. Ngayon, papatunayan ko sa iyo, Mr. Jing Capil, pag pumasok ka dyan sa Pogo, manggagaling ka sa Angeles, sa side ng Angeles City. Pag pumasok ka dyan, pag pumakanan ka, papunta ka sa Pogo. Pag kumaliwa ka, papunta ka sa bahay ni Jing Capil. Ano yan, Jing Capil? Tapos hindi lang yan, may isa pa siyang bahay. Kaya huwag mo na lukuhin mga kabalen mo dyan. Naggipayaman ka ng gusto dyan. Nagmamakaawa ka pa nung magsasalita ka. No amount of cries, no amount of tears can forgive what evil have you done to the people of Ganda, people of Purak, and people of the Philippines. Matindi ka talaga, Jing Capil. Ang amo mo na si Lito Lapid is pareho lang kayo ng kara. Si Lito Lapid ay ito magnanakaw talaga ng lupa ito. Kinasuhan din yan sa Salahar. Sinintensyahan siya ng ombudsman. Sinuspindi siya ng 1 taon. Mabuti na lang at nanalo siya noong 1998 na election. At ang in-apply ng ombudsman, ang doktrina na tinatawag na Aguinaldo Doctrine, na kung ikaw ay isang opisyal, halal ka, at kinasuhan ka ng halimbawa, pandarambong, pero administrative lamang. At kung ikaw ay nasintensya ng ombudsman, at nung tumakbo ka pa ulit, kasunod na eleksyon at nanalo ka, at parang tinitingala nila na yung pagkakahalal sa iyo ay isang pagpapatawad ng mga mamamayan na bumuto sa iyo, which is mali. Binago na yan ang doktrina na yan ni bago umalis si Justice Conchita Carpio Morales. Binago nila yan. So anyway, yan lamang ang aking masasabi. Isa pang kanuknukan kasinungalingan mo, Mr. Jing Capil, nung sasabihin mo na kakasuhan mo ako. Sabihin mo, hindi mo kilala si Alice Go. Pinakita ko na sa iyo. Pinakita ko na, nagkaupo kayo, nagkwentuhan pa kayo ni Alice Go sa panahon na mayroong pagganap si Alice Go sa Bamban, Tarlac, pumunta ka. Nakita ko pala yung isang kalbo kagaya ko, ayun po si Mayor Garbo. So, 3 kayo, nag-usap-usap doon. So, kaya hindi mo pwede sabihin na hindi mo kilala si Alice Go. Tapos, mayroong pang litrato doon pinakita, nakaharap mo, kausap mo si Cassandra Leong, na yun ang bibigay na isang boss ng Pogo sa Purak. Pero actually, iisa lamang yun sila ni Alice Go. Ngayon, ito naman si Harry Roque, ginamit niya, siya nagtumayo na bilang abogado o abogada. Abogada, babae ba yan? Hindi ko maintindihan kung babae o lalaki. Abogado ng Pogo dyan ng Lucky South 99. At sinabi pa ni Pagcor Chairman Altenco na tumawag ka pa sa kanya at ikaw sinamahan mo pa si Cassandra Leong para bayaran ang utang nila kasi lumalabas na nandaraya yung mga Pogo sa kanilang buwis na binabayaran. Kaya para ma-renew yung kanilang lisensya o di kaya pinayuhan sila ni Altenco na magsampa ng bagong aplikasyon. Well, in fairness to Mr. Harry Roque, ang papel niya doon para nag-abogado lamang siya at hindi naman siya maging makulit. Sabi ni Mr. Altenco at saka sabi nung abogada niya, ng abogado ng Pagcor. So, parang normal lang na sa abogado na isang samahan ng isang kliyente para mag-apply ng ano. But nevertheless, that is not an action that should be done. Dapat binigay mo na sa ibang tao. Mr. Harry Roque, pangit na pag-abogado yan. Alam mo na, ang Pogo,
Ngayon, bakit ko nasabi na alam mo ng Pogo? Sa sunod, isisiwalat ko kung sino ang mukha ni Harry Roque. Marami siyang niloko. Nakakuha siya ng 300 hectares diyan sa Mariveles, Bataan. At sa kinuha niya kumita na malaki, 200 pesos per square meters at benenta sa mga Chinese ng 9 billion pesos para gagawin sana Pogo. Kaya lang naabutan at naalis na si Duterte. Ang ata sila, masyado silang kumpiyansa na kahit wala na si Duterte, ay pwede pa rin sila makakuha ng application ng permit para sa Pogo. At ilalagay sana nila doon sa Mariveles. Buti na lang at hindi natuloy. So, ang laki-laki ng kita dyan ni Madam Guafeng. So, kung si Alice Go, ang pangalan niya ay Go Huaping, si Harry Roque naman ang pangalan ay mahilig sa Guafeng. Ayun, ang matindi dyan. So anyway, si Lito Lapid naman, kinasuhan pa na siya doon. Kinasuhan siya sa fertilizer funds. Talagang corrupt talaga ito si Lito Lapid. Kaya nakikisaw-saw pa dyan sa lupa na dapat ibigay sa farmers. Nakikialam pa siya dyan para mapagbigyan niya yung kanyang BFF na si Roberto Bert Cruz. Na dyan pa siya naglalaro ng golf dyan sa 60 hectares na golf course dyan sa loob ng Royal Glen Parachur. 106.4 hectares. Ibinalita sa pinatawag nga ni Senator Risa Hontiveros yung mga farmers doon sa Senate at na-confirm yung aking kwento. Na ibig sabihin, hindi po ako nagsisinungaling at hindi ako nagmamarites. So, na-confirm ang kwento na yung 106.4 hectares yan ay kinonvert nila noong 2003 sa lupa na komersyo, lupa na pabahay at lupa na pangturismo. Para tumaas ang presyo at para kung ibenta na ngayon o isangla ni Mr. Perto ay tataas ng presyo. Kung in-acquire nila sa halaga ng 1,000 or 100 o di 500 per square meters, kikita pa rin siya. Halimbawa, kung 100 pesos per square meter ang acquire niya, so sa 1 hectare times 10,000. So magiging 100 million. Adi, kung 1,000 times 10,000, so 10 may 6 na 0, 10 million. 100 million. Okay, anyway, bida tasid may medyo nalito ang utak ko. So anyway, kung 100 pesos, 1 million. Kung 1,000 pesos, 10 million. 10,000 times, kung magtag 10,000 per square meters, that is 100 million. So, kung ibenta mo na, maging 100 million ang isang hektarya. Kung na-acquire mo lang is 100 pesos, ang capital mo, 1 million. So, magiging 100 million ang 1 million. Ganon ang kinikita dyan na mabipip ni Lito Lapid. Ngayon, naswerte sila, dumating ang November 15, 2019, ay nagdesisyon ang DAR Committee, Central Office, na ibalik na yung lupa sa 106.4 hectares na hindi nagamit ay ibalik sa farmers. Alakalain mo na, nag-umpisa naman ang Pogo. Gusto kumita sa Pogo, binaliwala yung desisyon, pinatuloy yung pagpatayo sa Pogo. Siyempre, andyan si Sir Lito Lapid, si Leon Guerrero, na siya chairman sa BIDS, sa Games and Amusement, at siya yung in charge sa Pogo. Ngayon, with that person behind you, siyempre, tuloy ang ligaya. Kaya kumita na naman sila dyan sa lupa na yan at ipinatayuan ng Pogo. Kasagsagan ng COVID, nagpapatayo pa rin sila dyan ng Pogo. So, ganoon katindi po yung paano mo naman sasabihin ni Bibi Pineda na hindi niya alam yun? Paano sasabihin ni Lito Lapid na hindi niya alam yun? Napaka-imposible pariya kay lalo na si Jing Capel, hindi mo daw alam. Ay nako, Jing Capel, ibigay mo sa mga farmers yung bahay mo diyan, ng 2 bahay mo na nakuha mo na dahil sa mga curriculum. Ngayon, kung hindi man totoo yan ang aking sinasabi, ang tanong ko, itong aking ebidensya kung bakit totoo ang sinasabi ko. Sinisingil mo lamang 4,000 taon-taon ang Lucky South 99 ng real property ng 1 milyar na dapat mahal yan.
Ngayon, sinisingil mo lang ng business permit, taon-taon, 10,000. Anong classic? Ngayon, ang isa naman na sinisingil, ibang lupa, hawak ata ng Whirlwind na corporation na kliyente ni Harita Guafeng, ay sinisingil mura-mura din. So, ibig sabihin, itong mga ebidensya na ito, nagpapakita na may kultura ng kasinungalingan ang nangingibabaw dyan. Okay? So, hanggang dyan lang muna siguro tayo. At sa sunod na may ibibisto ko na malaki. Pinag-aralan ko kung paano. At patuloy niya, hiningi ko na pagdasalyo ako. Kasi binigyan ako ng mga pangalan ng tao, na ibang mga tao, na kinausap at binayaran para ipagurgur ako. Yan lang po ang pan. So, ibig sabihin, hindi naman natin maiwasan yung galit ng iba, pero kaya nating maiwasan yan kung tayo ay siswertein sa pamamagitan ng dasal at dasal ninyo. Okay? So, ngayon, magandang gabi sa si Marine Lozano, Elmer Soliman, Maribel De Vera, tapos sa Cora 35, tapos si Gilbert, si Gilbert Bacalino, tapos sa Cora 35, Maribel De Vera, Crispin Rivera, Mayap Abinge, sa inyo lahat. Wala nang maglilingkod ng tapat, maliban na lang kung kagaya po, tatakbo at mananalo. So si Jojo Alabata, Filipino-Canadian Support, Toto Housing, Richard D. Guzman, mabuhay, Axel Clarito, Attorney Calves, Toto Umang, may 50M. Sinasabi ko na, binigyan na nga ako ng mga pangalan ng killer kung sino mabanat sa akin Shout out po, Don Suliman, you have our vote. Sabi na Tony De La Peña, ay Ton, salamat makan. I guess magkita tayo pag masyal ako dyan sa Bulacan. Super Ma'am, si Pio Toricampo, maring may under the table dyan dahil napakababa ng tax na binabayaran. So, Antonio Calima, Carmencita Gila, I was watching the Senate hearing yesterday and I can tell Mayor Capil was lying. To the teeth. Hindi lang lying, lying to his teeth. May Lucilita Partusa, tapos Jobs Dios, Eli Manalili, sino pang iba? Jerry De Jesus, Antonio Untog Jr., tapos si Albert Ramos, Dan Soliman, tapos sino pa? Si Herberto Filemon Injapi, Antonio Estaniel, si Endit Cunanan, tapos si Mayrene Lozano, nabanggit ko na, no? Tapos si Rosalina at kay Aratin. Tapos si Jojo Alabata, may binigay na pera malaki kay Roque per phone call sa pagkor. Yun. Ang pagkor naman, kunwari, si Alting Call, kunwari, walang kinita. Maniwala ka dyan. Appointment fee pa lang, Alting ko. Sigurado ako na binigyan ka ng pera dyan, million yun. Makipagkita ka lang, million yun. Ang tawag dyan, appearance fee kung sa mga abogado. Raquel Logres Soriano, you got my vote for Senator Sir, and I'm praying for it. Thank you po. Ricky Paguyo, ayan, bistado na kayo, tumigil na kayo sa kasibaan, walang forever sa mundo. Tapos Jeffrey Espinaciao, Davida Ballesteros, Elmer Soliman, ang galing mo talaga Senator Kausing, si Alice Guaping, si Roque mahilig sa guaping. So anyway, Michelle Lancel, mahilig sa guaping. Kala ko ba, kung pa sasabihin mo, guwapa, si Roque. So Irene Galing, magandang gabi po, Sir Toto, Axel Clarito, Rosarina, Kayara Team, sino pa, Willie Avendanado, Jojo Alabata, parang si Alice Gu ay si Jing Capil. Sorry, wala akong alam palagi. Kaya laki sa farm So, ibig sabihin si Jing Capil sa Lito Lapid, malaki din sa farm. Kaya lang, kung mag-farm sila, sabi niya, yung iba, yung kaibigan ko si Attorney Danilo Pilay, ako rin, pare, laki din ako sa laki din sa garden. Bakit? Asan ang garden mo yan, kano pala, 10 hectares ang garden ko. Garden lang, 10 hectares na. Grabe naman sa Attorney Pelayo. Shout out yan sa mga kagrupo ko sa Man Cave International. Diyan sa Naga City. Sa kay President namin, si Melvin Del Puerto. Si matikas namin kasama diyan, si Attorney Manny Zaiz, Fiscal Manny Zaiz. Tsaka si Tato Mendoza. Tatakbo ka pa ba ng mayor sa Naga? Huwag ka na tumakbo kasi andyan na si Lenny. Magkipag-vice ka na lang kay Lenny.
Si Annie Lopez Robas, magpakapalang araw po at Attorney watching from New York, USA. Si Michelle Ransel. So, tapos si Cynthia Fajardo. May Allah bless you and protect you, sir. Toto, need ko ka pa ng bansa natin. Sana'y manalo ko pa sa Chukay Este. Serena daw si Roqueta. Seven Samurai, Arturo Arnedo. Tapos Seven Samurai, John Estacio, sa Alex Ulin, Jagger Yarte. Tapos Obladi, Lumagi. Tapos kailan na mabubuo ang grupong pagkakaisa para mapinsahan si Engineer Toto Kausing o di ka madipensahan. Okay, Boy Tigasin, Boy Tigas. Tapos Jex Agal, mabuhay ka, Senator Toto. Luisito Ilagan, Crispin Rivera, dalangin ko po na sa pagbubunyag mo na mga katiwalian magbabago po ang hustisya sa ating bayan. Kayen Pinsuna, Adelima Atienza, sadyang totoo lang yung kasabihang kakambal na si kasinungalingan ay magnanakaw. Talaga, bakit ka magsinungaling kung hindi ka magnanakaw? Ang lahat ng hindi magnanakaw po ay hindi nagsisinungaling. Ganun na kasimple din yan. Roderick D. Guzman. Pag nakakapot na si Kapil, marirequest ka na mag-storytelling. Michelle Ransel, hindi niya alam samantala doon niya sa Angeles City pinadaan ang mga dump trucks. Tama ka. Karga materials. Nako. Kasi boundary kasi ang Pugo sa kabila Angeles City. Seven Samurai. Super Mamsi, Serena Monson Medina, Guillermo de la Cruz, Dario Magadia, may pinapagawa pa si Lapid para sa mga guro. O yun, sa mga bahay sa mga guro, walang guide sa guro na tumira, kwago nakatira. Tapos sira-sira pang bahay. Kaya yan, Mr. Lito Lapid, di ba? O, ang dami kong ebidensya laban sa iyo. Mr. Lito Lapid, pati yung bahay dyan sa Barangay Mimpis. Ang kwento doon dyan, dalawang deed of sale. Ang isa ginawang 5 million. Ang isa ginawang 104 million. Alin bang totoo doon? Ang 104 million o 5 million? Bakit dalawang deed of sale para sa lupa ng 40 hectares? Pabahay kuno sa mga maralitang kabalin. Ano nangyari? Ding Marasigan. Kaya natin to ibumoto kita 10 po. Super Samurai, Linda Urban. Saludo pa ako sa inyo. Kasi ipapatuloy mo ang iyo. Super Ganda. Pareho kayo ni Kawalde ang mamatay ng dahil sa iyo from Japan. Roderick D. Guzman. Eli Manalili. Tapos Sabin Samurai, Gilbert Macalino. Jomar Yocaniga, Crispin Rivera, Maya Pabinge, okay, Smerciel, Daos James, magandang gabi po, Engineer, Gilbert Sarding, simple reminder lang po, Engineer, Doc Toto, never reveal kung ilan ang security guards. Okay, di bale, salamat sa advice. Pitoy Fabs, pag naging presidente ka, tigpasin mo lahat ng kalaban ng mga kawatan. Titina Gallardo, simple Super Mamshi, Alfredo Yambao, salamat so Patrick O'Connor, Kayen Pinsona, Music Lover, Pastora Raela, tapos Christy Ichulosi, Lovely Beetle, Marian Yolanda Olanday, Lina Flores, Boy Tigas, si Tessie Isli, Lovely Beetle, tapos si Alfredo Yambao, Lovely Beetle, marami pa, April J, Love Peace, siya pa, Oscar Barciliano, Epin de la Rosa, Music Lover, Boy Tigas, Armio Mateo, Pitoy Fabs, Music Lover, Royal Floro, Estrelito Salvar, Rengs Lang, tapos Marian Yolanda Hernandez, Music Lover, tapos Pastora Raila ulit, Maritis Pagkil, Joboy Reyes, maganda, Joboy, magandang gabi, Rodolfo San Jose, Angelbert Sarding, Nene Jem, Joey Hapal, Pastora Reyla, Bernie Caberos, Music Lover, Rosil Zeta, Elenita Piring, Eli Manalili, tapos Ferdinand San Juan, My Retirement Hobbies, tapos Rizan at Joseph Alcantara, tapos Kaka Alvin Kuya, masalamat po sa iyong palipad, My Retirement Hobbies, Seven Samurai, Enrique Mantile, Felix Bayan, Lili Roduta, George Lacoin, Christy Echalosi, James Dila Razoni, Henry Chanero, John Chabenya, tapos si Bernardo Mindiola, Edgardo Haranilla, Victoriano Galit, Dalit, Jonathan Catamio, Kaka Alvin Kuya, John Igasis, Leo Dicano, Jerry Magapil Babaw, Pio Torrecampo, Roldan Rodriguez, Aluna Carilla, Mike Salazar, Music Lover, Eli Manalili,
si Bernardo Minjula Aid Nalagim, Pau Pau Cristom Ranticobi, Bernardo Santos, Buena Bilbiron Carta, Medel Fabro, Celso Linto, Johnson, tapos Rio Dizon, tapos si Alan Tubo Pagaura, Ramon Lumibaw Jr., Maray na Mangge, mga taga